Kakaibang recipe na naman na alam kong hindi mo pa nagagawa. Kaya naman ituturo ko sa inyo. Pero bago ang lahat, paano nga ba ang tamang paglinis ng hipon? At tinanggalan ko na ng ulo. So pwede rin kayong gumamit ng kamay o simpleng gunting. Tapos meron ako dito shrimp deveiner 2. So pinasok ko siya hanggang dulo. At sinagad ko hanggang dulo hanggang sa binuka ko ito. Tapos isang bukaan lang ay natanggal na agad yung balat. O diba? Amazing! Yan. So, aalisin lang at walang kahirap-hirap. So, pwede rin kayong gumamit ng kutsilyo kung wala kayong ganitong tool. Tapos, yung sa loob, yung black na yan, ay aalisin natin. So, i-comment nyo na sa baba kung anong tawag nga ba dyan sa black sa loob. Isang bukaan lang talaga at napakadali. Yung mga ulo, huwag nyo itapon. Ilagay ito sa isang mangkok at lagyan ng mainit na tubig. Pagkatapos, gamit ang aking almirez na pangdikdik, ay dinikdik ko ito hanggang sa lumabas yung katas nung mismong ulo ng ating shrimp. Pagkatapos ay nagbabad ako dito ng bihon. So, ibababad lang to ng mga around 15 to 20 minutes hanggang sa lumambot. Tapos ay pagkalas-kalasin na yan. Para mamaya pag niluto to ay hindi tayo mahirapan na magkalas-kalas. At syempre gagamit tayo ng gata. Yes, gata. At magsisimula na tayo magsalang. So, dito sa medium heat lamang ay maglalagay tayo ng butter at ipapan fry natin ang ating mga hipon. Nilagyan ko ito ng asin at paminta. Pagkatapos ay babaliktad rin lang to. Pagkatapos nitong pinaliktad ay hahanguin lang to isa-isa at itatabi muna natin yan. Doon sa pinagprituhan ay ilalagay natin ang ating minced garlic. Yes, yan. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng toyo. Yan, naluhalo ko lang yan. At suka. Tapos yung pinagkatasan nung shrimp kanina. Tapos halu-haluin lang. At maglalagay tayo ng around 1/4 cup ng gata para naman mas masarap to, o diba? Lagyan ng konting asukal, paminta para mas lalong masarap. At ilalagay na natin ang ating mga pansit na pinalambot kanina. Yan, halu-haluin lang hanggang sa yung sauce ay well incorporated dun sa ating pansit. At nilagyan ko ito ng konti pang butter para naman hindi dry ang ating pansit. So, pwede rin kayong gumamit ng oil dito kung wala kayong butter. So, para-paraan lang yan sa pagluluto kung ano ang available sa ating kusina. Hinalo-halo ko lang to hanggang sa maluto na ng todo yung bihon. At plating na tayo. O diba, lagyan lang ng green onion tapos itoppings ang ating mga shrimp. At nilagyan ko rin ito ng roasted garlic. Yan, pampasarap yan. At lemon. Siyempre, pipigaan na ng lemon yan at uhusgahan na. So, kapag na-try nyo itong recipe na ito, ay i-message nyo sa atin para ma-share natin sa ating Facebook page stories. O, diba? Ulam na, merienda pa. So, i-comment nyo na kung ano ang tawag dito sa ating bagong recipe ng bihon.